60 grams ng butter. Ayan, ilagay natin yung butter. Ang ating garlic buttered shrimp na may twist na version ko. So tara, tikman na natin. So eto na mga ka-kitchen, kain na tayo. Siyempre sipsipin natin to. Sarap. Loob niya, yung aliginong tipo natin. Sarap. Heaven. Road to heaven na. Ang sarap po. Kita nyo yan, no? Oh, lalaglag yung garlic. Ang tamis ng hipon. Sariwang sariwa. Hello everyone! Welcome to Ford's Kitchen TV. So dahil Solnal ngayon, Kong Hei Pachoy mga ka-kitchen, Happy Chinese New Year dito sa South Korea. Today is February 9, national holiday, hindi lang sa Korea, pati sa iba't lugar, lalo na siguro sa China. So dahil walang pasok ngayon, at naisipan kong i-share sa inyo yung isa sa recipe na matagal ko nang gustong gawin. At ito pinakita ko na nakaraan nung bumili ako ng hipon sa Palengke Day sa Changnal. Gawa tayo ngayon ng special garlic buttered shrimp. Nalalagyan natin ng twist. Alam niyo, mahilig ako sa twist. Kaya, itry niyo na to. Napakadaling gawin at pwedeng pulutan, pang-ulam, at papakin niyo na rin. Tara na, huwag na nating patagalin to. Magluto na tayo mga ka-kitchen. So, narito na yung mga ingredients natin sa ating garlic buttered shrimp. So, ito yung aking version. So, lagyan natin ng twist. Meron ako ditong salt and pepper to taste. Lalagyan ko siya ng ketchup, oyster sauce, garlic and chili. At syempre, lalagyan natin ng Sprite. Meron din tayong butter and yung ating Eden cheese. So, simulan na natin mga ka-kitchen ang ating special garlic buttered shrimp na may konting twist ni Ford's Kitchen. Unahin natin sa ating 60 grams ng butter. Ayan, ilagay natin yung butter. So, I'm using Angkor butter dito sa Korea. And then, para naman hindi masunog yung ating wangba o yung ating bawang, maglagay tayo ng konting oil. Konti lang. So, I'm using corn oil. Medyo i-medium lang natin yung apoy para pag nilagay natin yung garlic, hindi naman siya masunog. Pwede na natin ilagay yung ating garlic. So, meron ako dito garlic. Maraming garlic, mas masarap. Kaya nga garlic butter, di ba? Ayan. So, lutuin lang natin yung ating garlic. Amoy ko na yung aroma ng ating wangba. Yan. Haluin nyo lang ng haluin para maluto siya. At the same time, pantay yung pagkakaluto niya. Ilagay na rin natin yung ating chili. Sinasabay ko yung sili dito sa ating garlic para mas lumasa siya. Hindi ako pan ng maanghang, kaya 3 lang yung ilalagay ko. Yung sili naman na to, this is Vietnam labuyo. Hindi naman siya yung sobrang nangangangga talaga yung anghang niya. So, haluin lang natin. Ayan o, naluluto na yung ating bawang. Isunod na natin dito yung ating salt and pepper. Itong salt and pepper depende sa panlasa nyo ha. Kasi may mga iba na tayong pampalasa. Ihalo lang natin yan. And then, ilagay natin yung ating oyster sauce. Yan. I'm using Panda oyster sauce. Ito yung gusto kong lasa ng oyster sauce dito. Masarap siya. Meron din yata nito sa Pilipinas. Alam ko Chinese brand to. Itong Panda. So, haluin lang natin ng ganyan. Followed by ketchup. So, naglalagay din ako ng ketchup. Ito yung magbibigay ng sweetness at konting asim sa ating recipe ngayon. Naglalagay ako ng 1/2 cup ng soda. Any soda is okay, but I'm using Sprite. Ilagay lang natin. So, yan. Haluin lang natin siya ng haluin ng maigi hanggang sa medyo lumapot na yung ating sauce. So, itong sauce na to is okay lang. Ngayon, kung nakukulangan ka sa tamis na ibinibigay ng oyster sauce and ng Sprite, you can put 1 tablespoon ng sugar. Pero ako kasi okay na ako sa ganito. Ayoko yung masyadong matamis, yung medyo nauumay ako. Ayoko yun.
Dahil ganito na yung consistency ng ating sauce, ilalagay na natin yung ating shrimp. I-balance lang natin yung apoy ha, para hindi mo overcook yung ating hipon. Kasi alam nyo, ang isang problema pa sa hipon kapag na-overcook, ang nangyayari is parang mahirap siyang balatan. So dapat yung pagkakaluto nito pantay lang, sakto lang, hanggang sa lumabas lang yung katas dun sa ulo, yun yung masarap. Ayan, naamoy ko na yung hipon, ang bango. Kung napapansin nyo na iba na yung color ng ating sauce, at tignan nyo naman, oh, lumapot na siya. At this point, ayan, hinaan lang natin ulit yung konti ng apoy. Maglagay na tayo ng ating cheese. Yung cheese kasi, depende sa panlasa nyo. Kung gusto nyo ng cheesy, okay lang. Pero ako kasi, gusto ko maraming cheese. Pero i-balance lang natin kasi alam natin na ang cheese is may alat na rin siya. So yan, maglagay lang tayo ng cheese. Simutin natin, mahal ang cheese dito. Alam nyo ba ng isang cheese dito na ganitong kalaki is nasa 200 pesos na pag kinonvert mo sa Philippine money. So ayan, nakita nyo yung cheese, yan, nagme-melt na siya. Gawin natin, haluin lang natin. Ayan, ang sarap. Ang bango talaga, sobrang bango. At nakita nyo yung sauce niya, oh. Sarsa pa lang, ulam na. Haluin lang natin at maya-maya pwede na to dahil ayaw natin na ma-overcook yung ating hipon. Sobrang bango at talagang nakakagana. Konti na lang, siguro mga 2 minutes. Mabilis lang talagang lutuin to. Okay na to. Yan, para meron tayong malasahan na mga malulutong. Ayan. Pwede rin kayong gumawa nitong garlic flakes. Ito kasi binili ko na siya ng okay na. And then, pwede din kayong magpirito, basta mapalutong nyo lang yung bawang. So mga kitchen, ready na ang ating niluto, ang ating garlic buttered shrimp na may twist na version ko. So tara, tikman na natin. So eto na mga ka-kitchen, kain na tayo. So una, syempre, tikman natin muna, di ba? Kailangan tikman natin yung sauce niya, kung ano pa talaga yung lasa. Ayan. Ito yung masarap na sauce, tapos yung medyo nagmamantika yung butter. Tapos meron siyang toasted garlic on top na pwede nyo rin gawin. So tignan nyo naman yung ating sauce. Ayan. Kain tayo. Panalo. Narinig nyo yung crunch ng garlic. Ngayon naman, magbukas na tayo ng hipon. Ito yung ulo, oh. Ayan. Mainit-init pa. Siyempre, sip-sipin natin to. Sarap. So, ito na. Kainin na natin. Yung masarap po. Pero hinay-hinay lang mga kakitsan, lalo na kung high blood kayo. Ako, hindi naman ako high blood. So, yan yung nasa loob niya. Yung aliginong hipon natin. Sarap. Heaven. Road to heaven. So, ayan yung ano. Yan yung loob. Kita nyo? Sarap, di ba? Init pa kasi siya. So, ito mga ka-kitchen para sa inyo. Lagyan natin ng sauce. Ayan. Oops, ang sarap po. Kita nyo yan, no? Oops, lalaglag yung garlic. Ang tamis ng hipon. Sariwang-sariwa. Sakto yung anghang, sakto yung tamis. Nanunuot yung lasa ng sauce natin dun sa hipon. Bagay na bagay sa kanin, pero ngayon kasi diet ako. Minsan di talaga ako nagra-rice. So bukas pa tayo.
Kita nyo yan? Ang sarap, di ba? Oop, tumapon na naman. Ako kasi, hindi ako mahilig sa hipon na may sabaw. Yung mga sinisinigang, ayoko niyan. Gusto ko talaga yung ganito lang. Or alam niyo yung isa sa luto sa amin, yung halabos. Masarap din yun. Hinahalabos lang sa asin. Yan. So, kain tayo mga ka-kitchen. Sarap ng laman, no? Kita nyo yan? Yun lang. Nakatatlo na ako na nakalain yan. Sobrang sarap. Tapos yung garlic flakes na nabili ko, pwede rin kayong gumawa nito manually ha. Pero binili ko to, luto na. Sabayan natin ang lutong. So ano pang inaantay nyo? Gawin yung recipe na to. Sobrang sarap. Hindi kayo magsisisi. I-try nyo na. At maraming salamat ulit sa pagsama sa akin sa vlog na to. At meron pa akong ulam yata hanggang bukas dahil di ko naman mauubos to. See you sa susunod na video mga ka-kitchen. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to like, share, and subscribe to Perd's Kitchen TV. Again, see you sa susunod na video. Paalam na! Kung Hey Pachoy! Bye-bye!